ay hindi weak, hindi mahina, hindi umaasa lang sa husband. Sa talatang ito sabi, she is clothed with strength and dignity. She is strong, capable, and conducts herself with dignity. So, ang strength dito na sinasabi, ang kalakasan na sinasabi po rito, hindi lang physical. Hindi lang nagbubuhat ng timba ng tubig, no? Hindi ganon. Hindi lang ang physical, but also mental and emotional. Kasi darating at darating yung mga panahon na dadanasin natin ang suntok ng circumstances. Sino yung number one na nag-i-encourage sa husband na huwag kang mawala ng pag-asa husband? Honey, kaya natin to. Kailangan malakas ang mental health ng babae. Kasi nga, katuwang siya ng lalaki. Isa siya sa nag-i-encourage, no? Emotional. Amen. Kung meron mang kabiguan na dumarating, dapat emotionally stable ang isang babae. Kasi ang lalaki, masculine lang yan tingnan, pero merong mga lalaki na mas madaling umiyak kaysa babae. Mas madaling mawala ng pag-asa, mas madaling mag-lose ng hope kaysa mga babae. So, kaya nga po, katuwang nandun ang babae, dapat she is also emotionally stable. She is able to handle challenges na kaya niyang pahawakan ang mga hamon, ang mga kahirapan with grace and composure. Na kahit na bukas na ang pambaya, bukas na puputulin ang kuryente, nakangiti pa rin kasi alam niya, may tiwala siya that God will provide. No? Amen. Nandun yung composure niya, nandun yung graceful pa rin siya sa mga gawain niya, hindi siya nagdadabog because meron siyang pananampalataya sa Diyos. Next po is wisdom and faith, no? Karunungan at pananampalataya. The ideal wife po is not just practical, hindi lamang practical na, pwede pa to sa ganyan, but also wise. Amen. She speaks with wisdom. And faithful instruction is on her tongue. Sabi nga, di ba? So dito binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng good judgment ng isang wife. Ang mabuting pag-desisyon, no? And very sound in decision making na pinag-iisipan munang mabuti bago mag-desisyon. Her faith is also mentioned. Dito po sinasuggest that ang kanyang mga pagkilos, no? Ang kanyang mga pagkikilos po ay ginagabayan ng mas mataas, banal na layunin or sinasabing moral compass. Ang lahat na kanyang gagawin ay iniisip niyang mabuti na ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Kapag kasi naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo mabibigo. Next po, and the last is provider and caregiver. The wife takes care of her family's needs. No? Kung ano yung mga pangangailangan, alam ng wife yan. No? Kaya nga siya nagbabudget, siya yung bumibili kung ano yung mga pangangailangan. Kaya sinisiguro ng isang mabuting asawa ang well-being, ang kahusayan ng pagsasama, well-being at ang comfort, no? Ang magandang buhay, no? So, dito po sabi ng talata, she looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Yung kumakain na, yung idleness, yung wala kang ginagawa, no? Wala kang ginagawa, kain ka na lang kung ano. She is industrious, napakasipag niya, and takes care of her responsibilities. Kung ano yung responsibilidad na nakatask sa kanya, ginagawa niya, hindi siya naging irresponsible. She is also described as making her own bedspreads. No? Dito po sinasabi na ang pag-aalaga, no? Ang caregiving, na pati yung mga higaan ng mga anak, higaan ng kanyang husband, kanyang ginagawa, tinitignan niya, komportable ba ang husband ko, komportable ba mga anak ko, kasama po yan sa gawain ng isang bahay. So dito po, nilalarawan dito ang isang may bahay as a nurturing and a caring figure. Isang paglalarawan na talagang nasa isip niya ang pag-aalaga, ang pag-nurture at ang pagbigay care. Ano bang care? Yung pangangalaga pa rin, no? Na
binibigay niya muna ang pangangailangan ng kanyang pamilya bago ang kanyang sarili. No? Kung kailangan ng gatas ang bilhin, huwag muna make-up. Mamaya na itong make-up, gatas Ouch. muna. Yung mga ganun po dito. No? So, yun po, ang Proverbs 10:31 po, ito po ay nag-aalok sa atin ng pananaw ng mga kahalagahan, ng mga qualities, mga responsibility, at ang pagkakaroon ng compassion upang maitayo po ang isang matatag at tagumpay na pamilya. Maraming pong salamat. God bless po. Amen, amen, amen. God Amen. bless. Amen po, amen. Amen. Hallelujah. Parimin po, Pastor. Naiiyak yung nanay. Salamat po, Pastor. Amen po. Nanggigigil ka, Pastor, ha? Hindi po. Napakaganda. Ouch and thank you. Ouch. Ouch and thank you. Ouch. Amen. Salamat po, Brother Pa, sa iyong karagdagang insight and reflection po sa mensahe sa gabing ito through Sis G. Sabi ng qualities sa isang wife, may kasipagan. Arte pala talaga tayo. At kailangang may trustworthiness. Faithful tayo sa partner natin. At hindi weak. In time na may problema, kailangan nakikita tayo ni strong at may dignity. Isa po ito sa faithful partner. Hindi natin pakita sa partner natin na kasi may mas nagpapala yung babae. Kaya faith natin, ang faithful partner na kahit andun yung pagtitiwala sa Panginoon, papakita natin strong dignity, nakatuwang tayo ng lalaki. Naipakita natin sa kanya na matatag tayo dahil may Diyos. Yun yung papakita natin. Amen. Hindi tayo inag sa faith natin. Alam niyo po, Kasama po sa faithfulness yung magsasabi ng totoo sa naitabing pera. yung pala po, isa pa, dagdag pa. Huwag po tayo magtatago dyan. Naitabi at ipapadalang pera. Ala, sino ang mga naglilihim sa pagpapadala ng pera? Yung naitabi dapat transparent. Pero alam niyo po, isa po yan sa tinuturo ng Panginoon sa atin. Maging tapat tayo, maging sa maliit na bagay. Kasi nakikita na, hindi alam ng asawa natin, pero ang Diyos nakikita. Maging tapat tayo sa maliliit na bagay. Kung magpapadala tayo at may tutulungan tayo, kailangan sabihin natin sa asawa, lahat ng desisyon, kailangan alam ng asawa natin para ma-bless lahat ng gagawin natin. Kaya yun yung submission na sinasabi, magpasakop tayo sa Panginoon. Ayun po Amen. yun. Ouchie talaga. Ouchie talaga. Kapag sinabi ko to, baka hindi ako payagan ng asawa kong padalhan ang kapatid ko. Pero alam niya po, sa panagsabit tayo sa asawa, naging tapat tayo, i-bless niya lahat ng gagawin natin. At ang consequence po yung kapag hindi natin sinabi, later on, away. At ito po ay magiging daan ng kaaway para magkaroon ng butas at hindi magandang relasyon sa ating pamilya, sa ating, kahit sa kaibigan, kahit sa asawa, sa anak, kailangan po natin talagang, yun po yun, mabuti ba? Salamat po. At talaga kailangan isa pa sa nagustuhan ko, wisdom and faith. Maging wise daw tayo sa pagsasalita natin. With wisdom. Amen. Pag mga kailangan natin tayo mag-desisyon. Ang importante din po, pahabol lang po, no? Yung sinabi ni Adan na, eto na ang tulad ko. Ang tulad ko, hindi po kayo mas matapang sa kanila. Amen. Pareho po, no? Pareho po. Kailangan magpasakop talaga tayo sa asawa natin. Kailangan, pero naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sinabi ng asawa ko na bumili ka ng sigarilyo. Ha?
Bakit? Susunod ka po ba? Yung hindi naman kalugod-lugod at hindi nakakabuti, may sakit yung asawa mo na hindi mabuti para sa kanya, susundin mo ba yun? Kailangan may wisdom sa lahat ng gagawin natin. Sa pag-submit natin sa asawa natin, at nasabi din po yan ni Sis Gina kanina, kailangan nakalulugod sa Panginoon, naaayon sa kalooban ng Panginoon para po ma-bless lahat ng gagawin natin. Amen. Hallelujah. Po, Amen po. po, sino pa po? Salamat po, Brother Paz. Salamat po sa karagdagan. Nakaka-encourage sa aming mga nanay para maging mabuting may nanay kami. Salamat po sa message ngayong gabi. Salamat po. Sino pa po ang nais magbahagi sa gabing ito ba? Para po, bago po tayo mag-closing prayer at Close. Mayroon po tayong worship, no? worship. Meron pa po ba? Pahabol po? Isang lang po para Ako na at po. lalim na ang gabi. Ayan po, Para si mga- Sis Karen daw po. Ate Lily. Ay, sige po. Nasa Hello po. po. Good evening po sa lahat. Sabi ko nga, ang ganda ng sabi ko, Mother's Day ba to? month of May, sa bagay, parang extension Extension. ng Mother's Day celebration kasi ang ganda ng yung talagang paano yung characteristic ng isang nanay, no? Salamat po. Tsaka relate po ako. Kasi sa bawat ni Gina is may tanong. Ang daming tanong. 10 din yung tanong, no? Di ko rin alam kung ano yung sasagot ko kasi lahat ata may sagot. So, dito na lang ako sa number 2. Lahat meron talaga lahat po talaga hindi perfecto. Pero dito po ako sa number 2 na be delightful. How was your attitude? Yung attitude ko. Ito po talaga yung nag-spot kasi kanina. Yung latest, no? Naghugas ako ng plato. Yung pag nagsisilbi ka ba, masaya ka? Pero minsan mo, naiisip ko, ano ba ako, asawa or katulong? Yung mga ganong moment. Kasi ako po kasi, depende sa sitwasyon, no? Mas stay at home mom po kasi ako. Nagtatrabaho po ako minsan, pero maiksi lang po. Nagpa-part-time job, pero mas more po ako nagpo-focus sa bahay. So, pag wala po talaga yung salita ng Diyos, no? Hindi mangunguna yung Kaya po minsan may mga ganun po sitwasyon, naisip ko, no? Siguro po yung mga, hindi ko lang po, baka mga kaya yung mga naghihiwalay sa mga siguro po yun po yung kulang hindi ko naman po nila lahat, no? Kasi alam ko may mga situation po dito na wala po sa asawa, nahiwalay po sa asawa. Siguro, salamat sa Panginoon, salamat sa salita niya. Kasi siguro kung wala siya, hindi sentro, siguro mangunguna yung sasabihin ko sa asawa ko na, hiwalay na tayo. Mga ganun, simple lang. May mga ganun. Hindi lang makatulong sa paghugas ng plato. Ano ba yan? Araw-araw yung ganun, mangunguna yung ganun complaint ko. So, salamat. Imbis na i-complain ko directly sa kanya, sa asawa ko, mas una, mag-complain ako sa Panginoon. Tama po ba? No? Kasi alam ng Diyos pag once na kino-complain sa Panginoon, sasagot siya. Bibigyan kanya ng wisdom, bibigyan kanya kung paano mo i-handle, kung paano mo ganun i-handle yung sitwasyon na talagang be submissive. Kasi sabi nga ni Brother Ramel, saan ba tayo nagmula? Sa tadyang ng lalaki. No? So, paano kung walang tadyang ng lalaki? So, paano tayo nabuo? Yes po. Isa pa lang sa Bible, sabi ko, naisip ko, paano kaya kung wala yung tadyang ng lalaki? Paano nakuha yung babae? No, paano kaya yun? No? Sa Bible po, di ba? Paano tayo ginawa? Paano tayo ginawa ng Panginoon Diyos? So, talagang mangunguna talaga yung pagiging sentro, yung naglikha ng babae at lalaki, sentro natin ang Panginoon. Hindi kung wala yun, naku, ewan ko lang po talaga. Tapos last time, kahapon, nag-uusap mag-ano po kasi kami, magto-3rd year anniversary kami. Hindi ko Wow. naalala yung year. Grabe po. Naalala niya yung kasal namin, June 21. Pero yung anong year tayo kinasal? Basurita. Di ba? Tingin ko na lang. Sabi ko, di ba kung ikaw pabebe ka na asawa, di ba? Pag hindi ka mature mag-isip, sabi mo, ano ba yan? Ano ba? Yung talagang yung worth mo talaga, sasabihin mo na, ano ba yan? Yung pagbata-bata ka pa mag-isip, simple lang, hindi ka na nabigyan ng mga bulaklak, mga ganon. Di ba? Magtatampo ka na.
Pero pag may wisdom ka ng Panginoon, hindi mo na yan maiisip. Ewan ko lang po sa akin Amen, po, no? amen. Relate Hindi ko na much. Hindi ko na Ouch. maisip. Hindi ko na po yan maisip. Kasi, ang Panginoon, yung nagiging sentro sa relasyon, mas, alam niyo po yon, yung titingnan mo, yung hindi mo titingnan yung masamang ginagawa, mas aangat yung, syempre, andyan po siya, nagtatrabaho pa siya sa amin, yung talagang 8 hours siya nag-OT po siya para sa pangangailangan namin, mas titingnan ko po yung ganon. Amen, Po, amen. yung time na pong ganon, yun po, sa lahat po talaga sa binibigyan niyang wisdom ng Panginoon. Yung tanong po dyan ni Sis Gina sa number 2, do you complain? Opo, I complain, pero directly to the Lord. No? Hindi po direct sa asawa ko. Direct kasi, pag once you complain directly to the Lord, bibigyan kayo ng wisdom. Wisdom na umaapaw. Wisdom in understanding sa bawat sitwasyon na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Sitwasyon na mahaharapin mo. Haharapin ko. Yung ganun po. Hindi yun po. Wisdom na being delight po talaga palagi. Na minsan nagkulang ako, pero salamat, bumabalik na ako sa salita niya, pinupunuan po niya. Pinupunuan po niya ulit ako para kung paano ko po i-handle po yung ganung sitwasyon. Mga sitwasyon na hinarap ko na minsan nahihirapan po ako. Pero ang kasagutan lang po is yung mga salita niya. Yung pag-aaral po ng Biblia, pakikinig, kaya po nito. Ang ganda po ng topic po sa Gina po. Salamat po. Nakarelate po lahat po ng mga nanay. At sa insight din po ni Brother Romel bilang lalaki, andun po yung salamat po. Salamat po ulit. God bless Amen. po sa lahat. Praise God. God bless. Amen. Praise God. Sis Janet, ikaw pa pag Amen po. Maraming salamat po sa bawat isa. Una na po talaga kay Lord sa matagumpay na gawain natin ngayong gabi. Sa bawat points, bawat words na namutawi sa labi ni Ate Gina, it was really guided by the Holy Spirit. It is very timely. Hindi man ngayon araw ng mga ina, pero kailangan ng ina. Okay? Kailangan ng mga ina at naghahanap ng mga kabiyak. Amen. Maraming salamat po. All the insights, mga kapatiran, participation mula sa worship natin kanina, draw me close to you, Lord. Diba? Nag-umpisa tayo sa worship natin. Talagang kailangan natin. Wala na po tayong iba pang kailangan pa kundi si God lang. Yung time management natin, na alam ko po everyone is struggling about that. Grabe po, time management. Tapos, yung mga tanong natin sa sarili natin, every point has a question. Hindi nga lang minsan isa dalawa pa, di ba Ate Karen? Ate Gina, minsan. Kaya sabi ko nga am I really a blessing to others? Am I really pleasing God in what I do, in my attitude? Di po ba? Hindi lang tayo basta nag-join, hindi lang tayo basta nanonood, hindi lang tayo basta nagsasalita. Yung bang sinasabi natin, ginagawa natin, kinikilos natin, are we pushing them or pulling them away to God? Tayo ba ang dahilan ng kanilang paglayo o paglapit sa Panginoon? Napakahalaga po niyan dahil ang Diyos lang talaga nakakaalam ng puso't isipan natin. Everything that we do. Tandaan po natin yan sa Colossians 3:23 na kailangan talaga 3:26 ba yun? Na kailangan po talaga gawin natin para sa Panginoon. Hindi dahil sa self-praise, naghahanap tayo ng papuri ng iba o kung hindi man tayo ng papurian, ouch. 'Di ba? Nada-down tayo, hindi na kita tutulungan uli. 'Di ba? Hindi po tayo ganun. Magpasalamat man sila o hindi, ma-appreciate man nila o hindi, we're doing everything for the Lord. At isa pa pong sinabi kanina ni Pastora, yun sa pagpapautang, nakakatuwa pong isang virtue ng isang Kristiyano. Hindi importante kung anong posisyon natin bilang Kristiyano po talaga. Kesa po mag-suffer both sides, mahihirapan siyang magbayad, mahihirapan tayo maningil. Masisira ang relationship natin, maapektuhan ang church. So kung hindi mo kayang magpahiram ng ganung kalaking halaga, tulungan mo na lang. Di po ba? Talagang wisdom po iyan na galing sa Panginoon. Lagi ko po yung sinasabi, sinishare sa mga kapatiran ko na wag mo rishinay, na wag kang mag-exert ng more than you can. Kaya ask
talaga ng wisdom kay God. Kasi mismong mga natin, katangian natin, pwedeng gamitin ng kaaway. Lahat po kasi ng sobra, di ba? Pangit. Kaya maraming salamat po. Masarap mag-share bawat points kasi talagang lahat tayo related. Pero yun nga po, no? Lumalalim na rin kasi ang gabi. And we want to hear the worship ni Pastora Jolie. At nais po natin na sa pamamagitan ng kanyang awitin, tunay nga po na mag-sink in sa atin, sa puso ng bawat isa. Kay babaunin natin ang salita ng Diyos, hindi lamang sa pagtulog at pagkagising nakalimutan na. Binaon sa pagtulog, naubos nung natulog na. Pagkagising, limot na. Huwag po tayong maging emotional. Kaya sabi nga sa isang point doon, sabi ni Ate Gina, kailangan daw ang ating kabiyak ay spiritual leader. Hindi po ibig sabihin ng leader na kailangan niyang pastor. No. Kaya niyang i-lead spiritually ang bawat area ng kanyang buhay at ang bawat sitwasyon. Yun ang pinakamahalaga. We don't need a title. We need an attitude. And God only knows. God only knows what you've been through. Amen po. Sige po, maraming salamat po. Itinataas ko po ang buhay ng bawat isa mula sa umpisa na umattend kasama natin, nakinig, makikinig pa, manunood later on. Maraming salamat po sa bawat isa. May God give back all the blessings to you kay Sis Mary, City Mary, sa iyong live kanina. It helps a lot. Ngayon, konti na lang isasuffer ko habang hawak ko yung cellphone ko at ako'y nagla-live. Okay lang yan. Kaya pa yan ng muscle ko, oh. Hindi ko kasi ma-fix. Meron akong shinare sa group natin yung 10 virtues of a Proverbs 31. Yan sana yung sasabihin ko. Pero sabi ni Lord, baguhin mo kasi hindi yan ang gusto ko. Amen. Kaya last night ko lang talagang tong shinare ko. Kasi yun ang sabi ni Lord. Hindi yung nauna, yung ikalawa. Amen. Praise God. Kaya nga po, wag tayo mag-alala kung anong sasabihin natin. Kasi minsan, very anxious na tayo, di ba? 1 month ago pa, parang grabe, uy, next month na, uy, yung ganito. Pero, in a minute, a day before, binago ni God. Di ba? Kaya nga po talaga, always rely on God lang at sa pagkilos ng banal na Espiritu. Amen po. Maraming salamat, Sis Gina, sa obedient nyo kay God. Dahil kung hindi ganito yung yung impact sa amin siguro. Di po ba? Talagang napaka-timely. Very timely. Talagang maraming salamat po. Amen. Sa ating host na si Ate Lily, maraming salamat for doing your job well done. My faithful servant. At sa pagpupuyat ng bawat isa kasama natin, no? Sorry po, second part ito ng Mother's Day natin. Napakaganda. Yes. Amen. Okay, sige po. Pastora, nais po naming humiling. Amen. Ayun po ba yung we will serve o meron po kasing nakareserva ulit ngayon? Amen! Malay mo, marami tayong Ayun. may bago ulit. Nakareserva po. Reserve. Kahit na Hallelujah. Praise the ang ginawa Lord. ko po, nasa underground ako para hindi ako maririnig nung sa taas. Amen. Kasi tulog na yung nasa taas. Amen. Yun nga po. Hanggang niyo po yung mensahe ng pag-aralan natin kay Lord. Amen. Praise God. Panginoon, kay buti mo, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo, ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat, ay iyong pinatawad. At binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mong umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko, isang sinasambit. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang
nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iniaalay, Jesus. Panginoon, kay buti mo, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo, ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Hallelujah. Tinuruan mong umawit. Papuri Kaya sa iyo, Lord. ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit, ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat, ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iniaalay, ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat, ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iniaalay, Jesus. To God be the glory po. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Lord, sa iyong sa aming. Tuloy ko na po sa panalangin and then we can continue po yung sharing natin later on. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa binahagi mo sa amin, O God, sa paggamit mo, Panginoon, sa bawat kapatiran, Panginoon, O God, bilang instrumento mo, Panginoon, using them as your vessel, O God, for tonight. Maraming salamat po, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, ay sinulat mo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Nakasulat na ito, Panginoon. Hindi na ito maaagaw, Panginoon. At hindi na lang namin ito ipapaagaw, ipamimigay pa namin, isa sa buhay namin, upang sila man, Panginoon, ay mag-benefit, Panginoon. Hindi lang kami, sila rin, Panginoon, ay mag-benefit, O God, sa lahat ng natanggap namin, Panginoon, pagkaing espiritual sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po, ang pagsamba namin ay inaalay lang namin sa inyo dahil kayo lang ang nag-iisang dahilan kung bakit namin ginagawa ito. Our labor is not in vain, O God. Lahat po ng paggising sa umaga, pag-asikaso, ng may kaligayahan, pagsisilbi, Panginoon, pagtulong sa kapwa, pag-share sa kanila early in the morning, O God. It really hurts. It struck our hearts, O God. Maaga nga kaming nagising, subalit ano ang inuna namin? Kung kayo ba talaga ang aming napapapurihan sa bawat ginagawa namin? Kung kami ba talaga ay tunay na nagbabahagi ng iyong salita? Kami ba talaga ay instrumento mo sa kanila? O kami lang ay gumagawa? We are just being moved away by the flow. Sumusunod na lang kami, Panginoon, sa trending, O God, ng pagiging Kristiyano. Sumusunod na lang kami sa schedule from Monday to Sunday. One pattern na schedule, O God. One pattern schedule, O God, na sinusunod namin. God, hayaan niyo po, Panginoon, na kami ay kumilos, magsilbi, Panginoon, according to your love, to your will, parallel to your desire, to our hearts, to our lives, O God. Maraming salamat. Nawa po ang joy na ito ng pagsilbi namin sa iyo sa pamamagitan ng pagsilbi namin sa kapwa, pagmamahal namin sa aming mga asawa, Panginoon, at sa mga kapatiran pa, manunood later on, O God, na naghahanap din ng kanilang kapartner in life, O God.
at sa mga boyfriend nila, Panginoon, girlfriend nila, Panginoon, kung nais nilang maging tunay na masaya ang kanilang pagsasama, kayo dapat ang nasa sentro. And the virtues, the guidelines, O God, na naibigay mo sa amin ngayong gabi, Panginoon, naway i-reflect namin ito. Bawat question, O God, na natanggap namin, gamitin namin ito. Sabi nga po sa Proverbs 25, ang laman ng puso ng tao ay napakalalim. Only the wise man can draw it out. At ang mga question na ito, Panginoon, ang gagamitin namin para kami mismo makilala namin kung ano ba talaga ang tunay na nasa puso namin, na nasa isipan namin, ano ba talaga ang motibo ng ginagawa namin. We must reflect to ourselves, O God, at ipakita sa inyo, Panginoon, sa inyo kami unang magtanong kung may dapat kami i-complain, sarili namin ang dapat namin i-complain at sa iyo, Panginoon. Kung may dapat kami tanungin, kayo ang dapat naming tanungin. Una, kami sa asawa namin at sa ibang tao sa paligid namin. If we really want to know ourselves, and kung talagang kami ay naglilingkod sa iyo, nalulugod ka, Panginoon, kayo ang dapat naming tanungin. Kailangan naming i-check sa mga guidelines na ito kung talaga bang kami ay sumusunod. Kaya ba namin sabihin, virtuous woman kami? No one is perfect, but what matters is our heart, O God. If our hearts are willing to change, be changed, teachable, O God. Maraming salamat, Panginoon. It doesn't matter to you kung kaya namin magbago at once, in a click of a finger, blink of an eye, grabe. O kaya naman, 1 day, 2 weeks, 3 weeks, a year, it doesn't matter. What matters is our heart, O God, depending on you, relying in you, that one day, we will be a virtuous woman that you planted us to be. Maraming salamat po. Ibinabalik ko po, Panginoon, ang lahat ng papurit pagsamba sa iyo, ang babaunin naming salita, Panginoon. Hindi namin makalimutan, Panginoon, kung hindi nakatatak, nakasulat, sabi mo sa Habakuk, isulat namin, i-jot down namin sa aming mga puso. Pagnilay-nilayin araw-araw upang hindi ito makalimutan. Hindi lang ito isang ordinary night or wonderful night, Panginoon, na ngayon lang. And then later on, after a day or two, nakalimutan na naman namin uli. Nawa, Panginoon, maging conviction talaga namin ito. Dahil kami mga babae ay ginawa bilang helper. It means the man in our side needs a helper. Kaya kung hindi po namin gagampanan ang aming papel, kulang, Panginoon, ang kabiyak namin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. To God be all the glory, Panginoon. Ibalik mo po ito ng siksik, liglig at umaapaw in every form, O God, in all area of our lives, O God. You know us. Kilala mo kami inside and out. Kaibutura na aming mga puso, kaluluwa. Don't allow us, O God, to live soulish lives, O God, but spiritual lives, O God. Thank you so much, Father. Tinataas ko po ang bawat kapatiran, ang bawat desire ng kanilang puso, desire ng kanilang mga isipan, the unspoken prayers, O God. Kayo po ang nakakaalam, Holy Spirit, intercede for every one of us. Maging, Panginoon, sa mga callings namin, missions namin, prayers namin, Panginoon. You know them all, O God. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng mga chances, O God, time, O God, na masabi namin ito, maisulat namin ito, magawa namin at maisabuhay namin ito, Panginoon. In Jesus' name, O God, for your honor and glory, O God, I pray. Amen then amen. Hallelujah. God bless everyone. God bless po sa mga nanonood. Amen. God bless po.